Dili sa itong programa, gikan sa alas 8 kayo sa alas 9 sa buntag, obligasyon man nato diha sa pagplastar kung unsay nahitabo sa Dakbayan Siligan gikan sa Marso 18 paingon kagahapon o karon mga orasa. Marso 18 mga kaigsunan, rural usa ka insidente media harassment ginitabo dito sa Dakbayan Siligan. Si kasamang Ludo de la Cruz ginuok diha sa mga pamilyang politiko sa probinsya sa Lanao del Norte. Pagkahuman mga Martes o Merkulis, sunog ginitabo diha sa Purok 16 o ang mga pamilya rin 20 kabuok o gikonfirma sa Bureau of Fire Protection na bukabat sa 2,000 milyones kapisos ang damyo sa nasampit nga sunog sa Purok 16 sakop sa Barangay Talao. Apan gikonfirma ni Barangay Captain Boynes ng lokal nga kagamhanan piyagi ni City Mayor Lawrence Cruz, Vice Mayor Henry D. Watag kini og ayudang pinansyal sa mga biktima sa sunog sa nasampit nga lugar Purok 16 diya sa Barangay Talao sakop sa Dakbayan sa Iligan. O diya, gikan na itong Marso 18 paingon sa Marso 22, usa ka makanilisan na panawagan naghihimo sa wala nagkayusang oposisyon sa Dakbayan sa Iligan. Partikular na ang Save Iligan Movement, People's Against Crimes and Corruption kung Sumpaki o ang tropa sa usa ka kandidato pagka-congressman o ang One Iligan Party. Dayan kayo na nawagan diya sa usa ka liyo protesta. Usa ka semanan batikos na ilang gibo batok sa lokal nga kagamanan. Pagsaway diya sa mga desisyon na gibo diya sa City Council para ditabo mga kaigsunan diya sa usa ka liyo protesta na ilang gipanawagan base sa record sa mga investigative media. 22 Bernes na lamay 50 ka mga individual, mga personalidad, lakip na ang underage na diapil sa grupo sa One Iligan Party sa usa ka baklay naghihimo sa sentrong bayan sa siyudad paingon sa Sabaylo Street. As of 7:30 in the morning diha sa sentrong bayan sa siyudad, Marso 22. Dayon pagka alas 8 sa buntag, adunay grupo sa usa ka kandidato pagka-congressman. Dayon aduna po grupo sa Simpaki o Sumpak. Apan 50 paingon sa sinta na katao ang diabot sa ilang panawagan. O diya ang ilang tropa gikan sa sentrong bayan sa siyudad may paingon sa City Hall. Walay mikuyog na katawhan o diya nakita diya sa mga taxi drivers na nagkabulag-bulag diay ang oposisyon sa Dakbayan sa Iligan. Una, niatong 22 Bernes, tropa sa One Iligan Party, laing grupo diha sa politika, gahimog marcha, pinalahi nga direksyon, pinalahi nga kausa. 7:30, siguro na humanto og 30 minutes sila pagkalas 8. Dayon misunod kining laing grupo. 60 paingon 50 ra ang mga individual ang ditambong sa ilahang gitawag na panawagan. Pagka kaigsunan, painungdawan nato mga kaigsunan ni ato Marso 11, adunay panawagan na gihimo ang nagkabulag-bulag na oposisyon sa gitawag na lihok protesta dito sa City Hall. Nagsigana lang ang mga mata diha sa ato mga kapulisan o mga sakop sa media aron makita kung si kinsa ang mopakita na mosalong sa ilang panawagan. Apan, subo pamalambungon, walay ni tumaw sa ilang panawagan dito sa City Hall alas 2 sa hapon dito sa Marso 11, 2013. Usa ka realidad na kaigsunan na gideklarar sa mga sakop sa media na ground zero. Walay ni simpatiya sa mga argumento sa taga-oposisyon. Wala sila natagam, ilang mga organizers na nawagan ng usab. Bisan pa man ang ilang mga kandidato. Dahil nagkara niya sa ilang mga karamihan
tulo ka radio station ang ilang gikuptan, ang ilang mga tigpababa dalawagan. Pagkahuman, bisanong sa ilang panawagan ang ilang mismo taong sympathizers o mga supporters. Ang mga yanong tao, wala di kuyog. O diya, bisaway pa ang mga taxi drivers doon sa Madilicious, tungod kay nagkabulag-bulag di ay ang oposisyon sa nakbayan sa Iligan. Sa kanalidad, diha sa politikanong pakigbisog, kay ila man katulod. Pero kung ato ng tao mga kaigsunan, kung usa kini ka-acid test, kung usa kini ka-barometro, diha sa ilang kandidatura, makita ang maklaro na usab na wala ang katauhan di sa patiya diha sa ilang panawagan. Dili na makaingon na dili sila nanawagan. Kay usa ka semana sila nanawagan, even their own candidates nanawagan usab. Pero ang pinakasakit diha sa ilang palpak na operasyon lihok protesta mao kini. Sa One Iligan Party, laing grupo sa oposisyon, mga duwara kay individual kandidato ang miuban sa 50 ka mga tao. Ang pagkutana, asa naman ang ilahang mga lideres kunuhay. Maayo kayo mapatawag og mga soldiers for a foot patrol, pero ang mga leaders na nawaga dili mo pakita. Ang pikas grupo alas 8 sa buntag nagmarcha. Pero ang ilahang gitawag na mga kandidato mga kaigsunan, kandidato gikan sumpak, simpaki, walay usa nagpakita diya sa ground. Walay usa na nagbakway uban sa 50 ka mga tao. Question. Unsa ba ka sincero kini mga tawada diya sa pagkapoy-kapoy sa mga tao? Nanawagan diya sa radyo, pag-abot sa tipos sa tao kay tao gamay na siguro, wala na nila duyugi ang katauhan. Pagkaingon kita mga kaigsunan na dili sincero kini mga tawada. Diha sila panawagan sa lihok baklay. Lihok baklay. Di atong Marso 22, buntag mga kaigsunan. Mas maayo pa mga sakop sa media, bisag wala may mga pagapi, wala pa may kakaugpan, sayo may nagadto dito para mag-observar kung unsay naitabo sila panawagan. Pero ang nanawagan mga kaigsunan ng mga leaders, kunuhay sa ilang grupo, Santo say, subo pa malandugon, wala pakita. Dili mo unong mga tao, mga katao na ilang kunuhay na kumbinsi. Nakumbinsi siguro ang 50 ka buok. Sa 320,000 ka mga tao sa Lakbayan Siligan, 50 ra ang bitambong sa ilihang lihok baklay. Asa naman ang mga taong nanawagan diya sa karadyuhan? Kamo mga lidero sa oposisyon na nang wa mo pakita sa inyong katawan atong sa gitawag na lihok protesta. The leadership by example man kaha. Gano'n wala ka mo nagpasigot, wala ka mo nagpainit, wala sa makusog na init ni atong Marso 22. Punto na ato kinigisgutan mga kaigsulan kay sayang man po ang kahago na mo. Mga investigative media, bulang tao man yun sa mga kalihukan. Pero nakita dyan sa mga sakop sa media sa Dakbayan Siligan, walay taga-oposisyon na ni-appeal sa 50 ka mga taong babaklay. Ila rin ipasagdan ang ilang mga kaugalingong sundalo. Mga punto kini mga kaigsunan na sa sunod ngayon, kung mapagtawag ka mo mga tao diya sa panagtipok, buwan sa iyong kausa, kamo mismo ang mupakita. Leadership by example. Naiusa ka konsyal ato, nakita sa mga media, misakay siya yung sakyan ng pula. Pag human, pag li diya, may tao bilaw siya. Wala, maulaw diya eh. Wala. Kung tinunanay ang iyong kausa, para pabor sa katawan, bahala gamayran manambong, gamayran mo tuo sa inyong mga argumento, mupakita ka mo, isip tinuod diha na dawagan. O tanawa mga kaigsugunan. Ang ila pa mga tipababa, dalawagan, wa kay pakita. Igo na galili, wa gani dibaklay. O asa man ang pagkaseryoso din diha sa pagdumala gantos katawan. Mas maayo pa din mga ubang mga sakop sa media, bisag wala in town
gitawag na wa ka inog kape. Gikas balay, wa na baklay na kay lantaw na mga political update sa dakbayan sa iligan. Napanguban dito ngadto. Kay pohimo og lantaw, muhimo og mga head count. Pero ang nanawagan mga kaigsunan subo kayo. Napatoy usa ka tipababa nila, hilak-hilak diya sa radyo. Aron bauwat ang tao, pero ang hilak-hilak na tipababa wa may pakita. Pero ang punto ba na matinunadon diya sa panawagan, pakita po mo. Laida po ana oy, ang mga tao na inyong uwat o napatuo sa mga argumento Diyos kahangina mituo, ano na ito 50 kabuok, ito mga supporters man to, mga diehard man to, pero ang punto mo pakita yung taon mo. Kung nalo ninyo ang iyong kumbate gikan sa radyo paingon sa Parliamentary Street, you should be a model of the group. Hasa man mo. Wala ka mo nagbaglay, wala ka mo nagpakita, o naulaw ba ka mo diya sa crowd na walay mga tao na diubad diya sa iyong kausa. Baka iyon kita mga kaigsunan, basig ka mo ang gisulay sa mga tao. Sulayaw nato ni mga tawhana, nanawagan nato sa usa ka baklay, atong panidaan, mapakita ba sila? Pero tanawa, unsay kasulti sa mga taxi drivers, sila mo'y nanawagan, wag sila pakita. Unsaon na mo pag-uban, na sila gani nanawagan, wag pakita, isip baga panawagan sila gitawag na Jericho match. Mga kaigsunan, natabunan tong sunog dito sa Pulok 16, das di atong Barto sa gabi sa Barangay Palao, di mga pahitabo karon sa mga sakop sa media. Doon ay mga media na gipangharas, gikan sa hinimo sa taga-oposisyon, o diya, na gitawag na match rally, gihugupan sa media, apan subo pa wala dugon, klarong tataw kayo, na wala dinuyog ang katawhan sa maong panawagan sa taga-oposisyon. Oposisyon na nagbulag-bulag. Oposisyon na wala nagkasinabtanay. Pero ang pinakasakit na realidad, mga kaigsunan, maukini, walay mga tao na mga leaders kunuhay sa ilang grupo may pakita. Seryoso ba ang maong panawagan? O sara ba ka ito ka-budget-budget? Yawat na lang, manawagan ng mga tao, bayan lang, bumatsa ng mga tao. Kung daghan ng mga tao, ayaw na mo pakita. Wala. Tanaw nila, gamay na kayo, wala yun taon po sila pakita. Anyway, mga kaigsunan, karong adlaw, usaman ka Farm Sunday, Benditas Lukay, ato lang ipahaw mga atong programa diri sa gitawag Semana Santa. Labaw sa tanan, mga kaigsunan, naminaw po dahil si Atty. Mac de Baraton, ang buotan ng abogado, mga kaigsunan, mahimo po ning leader sa unang distrito sa probinsya sa Lanao del Norte. Ato ka ito gisgutan, ang sumana mga kaigsunan, nagahago mo po diha sa pag-ukoy-ukoy kung unsay magapahitabo sa atong dakbayan. Sayang nga ato mga gipanghimo ng mga coverage, o mga kaigsuunan, unya dili po nato isulti. Anyway, dili kita sa gitawag na kamutuuran. Ano na kita'y kopya mga kaigsunan sa Commission on Audit, Government of Education City, Philippines, Decision Number 2112-146, dated September 21, 2012. Ang desisyon nagkanayon labi na sa pages number 12, mga kaigsunan. Ini na kopya mga kaigsunan, certified true copy ni Fortunato Robeco, Director 4, Commission Secretariat of the Commission on Audit. Sa kini ka tinuod ka kopya mga kaigsunan atong gikuptan na nagingon, in view of the foregoing, the Commission on Audit approves the herein request to dispose IDPP and IDPP2 properties subject to the following condition. Klaro tataw kayo mga kaigsunan, nagitugutan sa Commission on Audit ang pagbaligya sa planta sa IDPP 1 and 2. Dugay na kayo kining gikumbati. September 21, 2012 pa, sa usa ka decision number 2012-146, gihukma na kini sa Commission on Audit na pwedeng na kini mabaligya. In other words, dugay na daig gidesisyonan. Wala daw ni gidali. Supposedly, kung
dali September 21 gidesisyonan, December diretso na dayon. Pero niabot pa ang 8 ka bulan gikan September. Sa ato pa wala kidigi dali-dali. Di ang record mga kaigsunan nagpakita di ato pa rig 2010. Ano na gani negosyante dito na nagpadalag reklamo dito sa kuwa. Pagkahuman ang iyang reklamo mga kaigsunan argumento part and parcel kini sa desisyon sa kuwa. Ang iyang mga reklamo March 26, 2012 pa. Sa ato pa kanang inyong mga nadungog diya sa radyohan na mga argumento, karaan na kayo na ng argumento na gipadala o gipabati usab sa Commission on Audit. Dili na karon. Dili naka-record kada sa kuwa na klase sa mga argumento o nakita sa Commission on Audit na walay merits ang nasampit nga dokumento. Mao na ang ato ang Commission on Audit nagdesider diha sa pag-approval pagtugot sa pagbiligya sa IDPP. O diha ang issue diri kato pa yung presyo, reasonableness of the sale price. Isa lang magbuot sa presyo mga kaisyo na Commission on Audit man. Kaya doon na may Commission on Audit team na mo determinar kung pila gayon ang presyo sa IDPP. Barugan kini sa Commission on Audit na mga desisyon sa nasabit nga ahensya. Tungod kay ang Section 197 sa Commission on Audit, Circular Number 92-386, dated October 20, 1992, nagingon, the disposal shall also be subject to the approval of the Commission on Audit regardless of the value of the property to be disposed. Sa ato pa, ang Republic Act 7160, ang mga lokal na kagamana, dili makapabaligya o mga property, partikular na, for example, sa IDPP, kung dili kinitugutan sa Commission on Audit. O diya, sa pagtugot sa Commission on Audit, ang Commission on Audit pa yun, maoy mo determinar, mo sumada, kung nanobra ba, insakto ba ang presyo diini. O ang desisyon sa Commission on Audit, di siyang asang kortiha. Ilag kining barugan ang ilahang desisyon. O diya, usbo na ito mga kaigsunan, ano na pa yung mga letter, complaint sa mga pipila ka mga tao sa dakbayan siligan, na paabot na nyo dito sa Commission on Audit. Ano na isulat sa usa ka negosyante, now writing as a concerned citizen and a taxpayer submitted to this commission his letter vehemently opposing the request of the city government of the legal for the approval of sale. O nabibabag pa nyo din tawana. Na itong March 26, 2012 na iyang sulat. Gatos Commission on Audit. Dagang kay mga allegation, dagang kay mga katarungan. O niya ang Commission on Audit, wala na kumbinsa siyang argumento. Sa ato pa, ang desisyon sa Commission on Audit, gipaminaw ang lokal na kagamanan, gipaminaw ang mga taong reklamo. Unya, mihatag og husay, mihatag og desisyon ang Commission on Audit, kay siya man ang desisyon ni ining tanan. Clearance, pagtugot. Pagkahuman, no one is above the law, bidesisyon ng kuya, palayon padyapon ang saba-saba sa karadyuhan. Pagkakaigsunan, ang pagsaba-saba o sa kademokrasya diha sa atong konstitusyon, pero ang barometro kung whether or not ang ilang pagsaba-saba, ang ilang gipanghapak diha sa kangilan, ano na ba'y convincing power on the part of the people sa iligan. Sila mismo ang nanawagan. Sukdo nila ang mga tao. Apa na mga tao wala mituo nga to kanila. Despite bisan pa ba nagawas doon sila na masulti sila ang karadyuhan. Isa pa ba na sila sila pugni sa pagsulti sa mga argumento diha sa kahanginan. Pero ang katawhan sama sa Commission on Audit wala mituo diha sa ilang mga argumento. Sa karealidad mga kaigsunan na dili na malalis. Argumento sa oposisyon diha sa karadyuhan, so sama na sa ilang argumento dito sa Commission on Audit.
ang katawan wala na binaw sa ilang mga argumento. At the same time, ang COA wala na binaw sa ilang argumento. Kaya ang Commission on Audit mutanaw man sa merits sa mga issue nag-presentar pikas o pikas. Sama sa katawhan sa Nagbayan Siligan, naminaw sila sa merits sa mga issue nag-presentar sa pikas o pikas. Ang Commission on Audit mitugot pagbaligya sa DPP. Sama na ang katawhan mitugot pagbaligya rin kay ano man, pag-abot sa ilang panawagan, wala ba'y miuba na mga tao. Naanay Commission on Audit nagdesisyon sa katarong sa pagbaligya. O niya, aduna po'y katawan ng body language na ipabor diha sa desisyon sa Commission on Audit. Klaro, tataw na mga kaigsuunan. Ha? O niya, osbo na to, kabo mga leaders, kung kabo gano'y manawagan sa katawan, upakita po mo. Ha? Ay pa yung mga media kay bisag wala ibitahaw, adto jud kay mutanaw kung unsa pud kadaghan unsa kagamay, pero nanawagan mga kaigsunan wala gapakita. Ha? Sus labi kay i-mention ni mga tawana nanawagan di sa radyohan o di wa pakita, taliwala sa mga tao nga doon na po iniuman. Ato na lang itong i-consider na 50 ka buok, pero wala gapakita ang mga leader sa usa ka grupo na nanawagan. Mayroon pa itong usa o katong one illegal party kaya naiduha dito sa ilahang kandidato pagkakonsyal ni uban baklay, pero ang sumpaki wala bisag usa ka konsyal o leader nila ni apil baklay. Ha? And they are calling the people to march, pero sila wala bimarcha. Di daw kaigsuunan. Ha? Manalang itong usa kay naiduha ka buok baklay in taon pud sila. Lahi po ito ilang kausa, dili po tayo DPP. Lahi po ito ilahang kuwan. Lahi po ito ilahang itawag na placard. Anyway, atong kining presentar baga kaigsunan kay higiruan mo po nato ni. Si Mana Santa karon baga kaigsunan. Si kanhi Arcobispo Oscar Cruz, ang kanhi presidente sa CBCP o Catholic Bishop Conference of the Philippines, ang panawagan ngadto sa ato mga kaparian, partikular na sa pulo sa Mindanao, nagato mga pari, upahigayon sila og lifestyle check sa ilang kaugalingon. Kaya matod pa ni Bishop Cruz na dili nato ikaulaw wa tay ang ngayon na taguan. Ngayon na hinanay man ginigibulgar pa ni Archbishop Cruz na doon na mga reklamo batok sa mga pipila ka mga pari pasaway diya sa pakigrelasyon nga to sa babay. Naging magnegosyo. Ano na yung mga reklamo nga nadawat ang mga obispo, na yung mga pare na sugarul para hubog. Mga ikadakigtagay o tanduay diya sa politiko. Magkigatubang o sugal o sa politiko. Si Bishop Cruz kini ang nangmensahe mga kaigsunan. Lifestyle check. Abot lang ato mga pipila ka baris Nagbayan Siligan, musugot ba ni ining lifestyle check na panawagan ni Archbishop Oscar Cruz diya sa Lingayen, Dagupan o kani presidente sa CBCP. O diya sa nakuha po nato mga kaigsunan sa Philippine Daily Inquirer March 23, ano na survey naghimo ang social weather station na nagingon, religious leaders should not try to influence how people vote in elections. Ang survey nag-ingon, mga lideres sa usa ka reliyon, dili jud ang ayan mo impluwensya sa katawan diya sa pagpili o sa piniliay. Mao ni ang Bisayan version sa bang survey. O diyan nagpakita mga kaigsunan sa survey sa social weather station na migula sa Philippine Daily Inquirer, mga 68% sa mga Pilipino ang uyon na dili ang ngayon mag-impluensya ang mga lideres diya sa reliyon karabot sa politika. Luzon, Visayas ug Mindanao nga desisyon 68% sa katawhang Pilipino supak diya sa mga leaders
sa reliyon na mag-apil-apil o mag-influensya diha sa politika. Mas maayo pa ni mga Pilipinos sa dakbayan sa iligan o sa nasod nga Pilipinon na miuban usab sa panawagan ni Pope Francis I. Dabo refrain, distansya ang mga pasaway nga mga pari diha sa baga iskandalo. Karon si Bishop Oscar Cruz nanawagan na we kita mga pari ipailalim kita sa usa ka lifestyle check para kining gisulti ni Pope Francis I na bigawas sa Philippine Star na ang simbahan nanginanglan og kabaguan. Gipanagda ni Pope Francis I og miwarning siya ngadto sa kaparian that the troubled Catholic Church risks becoming little more than a charity with no spiritual foundation if it fails to undergo renewal. Matod pa ni Pope Francis na ang Romano-Katolikong simbahan moabot ang adlaw daw makaliluoy pag-ayo walay espiritualong pundasyon kung walay kabaguan diha sa mga pasaway na mga pari. Usa ka realidad na panawagan mga kaigsuonan. Usa kini ka Palm Sunday sa ato pang kabaguan diha sa atong simbahan Romano-Katoliko, dili lang sa matag usa na mga dibuto. Usa kini ka panawagan diha sa tagsa-tagsa na mga pari na magbago usab diha sa gitawag pagserbisyo gatos kabos. Og base sa survey sa Social Weather Station, sa 68% Luzon, Visayas ug Mindanao para lakip na sa dakbayan sa iligan supak diha sa pag-apil-apil sa mga religious leaders aron mo impluwensya sa mga tao diha sa pagpili sa politika. Irespeto nato di panawagan ni Pope Francis I, irespeto nato ang survey, ang kasing-kasing sa katawhang Pilipino na wala na kauyon diha sa mga religious leaders na mo impluwensya sa mga tao diha kung sikinsa ang ilang pilion. Ado naman ko'y uban na bisan misa garapala na kaayo. Pero nadaway mga pipinaka, mga pare sa dakbayan siligan ang ilang mga parinte bidagan pagkakonsyal, bidagan sa iyang pagka naiposisyon na daganan. Pero dili lang po na garapalan, pik lang ba? Ako ba nang gaya na amas pulpito, nahibo na bang pasaway? Di ba na malikayan kay parente ko na nila ilang nanagan. Pero ano na gitawag limitasyon ba? Dili gamiton ang pulpito diha sa politika kay para gitawag na o garapalan. Dayon dire na pud kita mga kaigsunan nining gitawag na kini pagtabang sa kabos. Pabagod karon Palm Sunday napay ato ang Santo Papa Francis I na kinahanglan ang usa ka leader simbahan, usa ka leaders politika upabor ngadto sa katawhan. Bida mga kaigsuonan. Abi man akong pari ra. Anyway, atong ipasibog kining panawagan ni Pope Francis I ngadto sa ato mga politiko. Atong i-qualify kung kinsa mga politikos dakbayan sa iligan nga naglantaw ngadto sa kabos. Mupakaon, muhatag diha sa pagresponde sa gikinahanglan sa katawhan kay matod pa adunay mga grupo na ilang gisaway ang pagkabuotan ni Congressman Vicente Bart Belmonte Jr. Dano kunong mupakaon si Congressman Belmonte kung yung mga kauban ngadto sa katawhan. Ngano kuno si Congressman Belmonte sobra kaayo mo tabang sa kabos. Mga kaigsunan, pahaom sa ato ang Semana Santa. Iimplo nato ning Lucas 9, versikulo 10. O diya subibiya inyon, unya gidala niya sila og nangadto sila sa usa ka lungsod, gagingan lag Betsaida. Sa pagkasayod sa mga tao dinhi, minunot sila kanila. O mao na ni. Minunot. Mga tao sa dakbayan siligan, minunot. Biuban sa kausa di Congressman Belmonte, nangadto silang balay. Kung ano na tipok-tipok, walang pulo, mga tao, mangadto kaniya. O diyan, ningon ang Biblia,
giabi-abi sila di Hesus o gisultihan may tungod sa gingirian sa Dios ay nagpasabot kung ang mga tao labuhan na sa imong panimalay ka politiko ka man abi-abiha i-welcome ang mga tao ayaw talikdi tagay og kapi dayon abi-abiha dayon pagkahuman o giayo niya ang mga masakiton o sige mos Ginoo dili lang abi-abi dili lang bagi-bi ang gihimo ni Hesus kung dili giayo pa ang ilang mga sakit siguro aduna mga politikos dagbayan siligan na mutabang pa jud diha sa problema sa mga tao sige mo ni Congressman Vicente Barbel Monte Jr. o giya mga kauban minunot ang mga tao nga to kanila minunot nakig-meeting nakig-assemblea nakig-istorya nga to kang congressman unya kaya doon na pa may problema ang tao gitabangan ni congressman nagsakit akong anak o na-pay health card congressman mauni naani giayo niya ang mga masakiton unya morning katawanan naay mga politiko nga upatipog ko mga tao bubagibi sila istoryahan na nila panahon sa panihudto panahon sa panihapon pagkasalop sa adlaw base sa Biblia nanuol kang Hesus ang 12 katinunan o miingon pagtuwa mga tao sa kasikbit ay adunay mga politiko na mamugaw og mga tao human nila gikaistorya sa usa ka pulong-pulong pero giingon ang Hesus ngadto sa iyahang 12 ka disipulo ayaw sila palakwa kamo ang mupakaon ngadto kanila si Congressman Vicente Barbel Monte Jr. mga kaigsunan diha sa panagtigom iya yung batasan na iya pakanon ang mga tao na biuban sa meeting sa iyang panimalay o sa iyang opisina kaya bingon ang Biblia ayaw abuga ang mga tao kamo ang maghatag kanilang pagkaon nga miingon ang mga lima ka ang 12 ka disipulo Ginoo lima ra man ka nagduwar ka isda sa ano mo pagpakaon dining babaga kay tao 5,000 ka mga tao miingon ang Hesus ubihangad siya sa langit o nagpasalamat mga kaigsuunan bisan siguro na wa na'y kwarta ni Congressman Belmonte tungod sa pagtabang niya sa mga tao apan ang iyang kakabos ang iyang kakulang niya sa padaglanan wala niya himo ang hinagiba na dili niya tabangan ang mga tao sama sa mga 12 ka disipulo nga bingon wa man tay pagkaon ining 5,000 ka mga tao pero sa barugana ni Congressman Belmonte na ang kakabos sa iyang pamilya dili maoy hinagiban na dili na atimanon ang mga tao unya si Hesus mihangad sa langit ug nagpasalamat kay ang pagpakaon ni Congressman Belmonte sa mga tao pag-abi-abi sa mga tao o diya paghatag og financial nga assistance kung adunay magsakit bisan na mahurot ng iyang kabtangan sa pagtabang ni wala kini talik di ang katawhan gihagad sa langit og nagpasalamat una sa mga taong niuban minunot kaniya sa mga tao na misalig kaniya na bisan pa man na mahurot na iyang panudlanan nagpabilin siyang hangad sa langit kay iyang gipasalamatan ang pagsalig ug kumpiyansa sa mga tao na gihatag ngadto kaniya unya ipakaon ni Hesus ang 5,000 ka mga tao pagkahuman nabinlan pa yun po ni og 12 ka bukag tanawa ra mga kaigsuuna 12 ka bukag ang 12 ka bukag na nabilin na pagkaon sa 5,000 ka mga tao aduna na po'y 4,000 ka mga tao miabot uban kang Hesus nagpasabot po kini mga kaigsuunan sa kinabuhi ni Congressman Belmonte Jr. Human niya atiman ang 5,000 ka mga tao wa natagama mga tao ng balita dito ta kang Congressman Belmonte kay motabang siya ang 5,000 nahimong 9,000 ka mga tao nahimong 16,000 diyan ang gitawag na magbark tambaryayo kalipay kasakit gikan sa usa ka tawo natabangan wala atrasi wala talikdi nahimong 16,000 na ang mga tao nagitabangan og wala talikdi ni Congressman Vicente Barbel Monte Jr. og mga kauban.
Mga punto kini na atong gisgutan mga kaigsuonan kanang gitawag di Pope Francis the First na ang usa ka leader mubati gatos kabus. Gani ang mga pari panawagan karon na mubati kabus sa mga kabus. Ano na po ibang pari? Na dili makigugoy-hugoy sa kabus. Ha! Musa makigkanta manoon og video kay ubans politiko. Makigtagay og tanduay ubans politiko. Adito mos mga tao makigugoy-hugoy. Diha sa kinabuhi karon di Pope Francis the First. Mga kaigsunan, inautunta. Ito mensahe diha sa ato ang mga lideres na ang kasing-kasing ipahaong dito sa katawhan. Magkaingon kita na kung mga lideres sa pulo sa Mindanao, susaba usab sa gihubo sa tropa ni Congressman Vicente Belmonte Jr., bisag na, sus na mga purol, tungod sa pagtabay sa mga tao, di pa niya mo talikod. Apan unsay gibalo sa mga tao. Nagpabilin diha sa pagsalig og kumpiyansa. Gigantihan sila sa Ginoo. Unang-una, walay pildi-pildis politika. O diha, usa kini ka biblical na realidad baga kaigsuonan. Ako mga kaigsuonan, dugay naman kong aminaw aning mga komentaryo na ilang sawayon sa Congressman Belmonte. Pero nangita yung timing. Musgot ako ani panahon si Mala Santa. Akong isite ang Biblia para mahimo yung tinuod kini. Tanawa mga kaigsuonan. Panalanginan sa Dios ang mga taong matinabangon ngadto sa katawhan. Walay pagtalikod. Walay pagbabulbul. Tanawa ang kuan 12 ka disipulo bagulbul na. Di ba? Si Gobel ka mga tao pagkaroon lima na atong pan ato din sila papulion. Nangabog na ang 12 ka disipulo. Ambot pilay kisay 12 ka disipulo diri sa Iligan. Anyway, ang punto ako kinina, si Congressman Belmonte o yung mga kauban, dili ingon ana. Bisan to na gikulata na sa mga solicitation, gikulata na sa mga problema sa dugo, problema sa tambal, apa nagpabilin pa Japon ang ilang pagbati ng atos katawhan. Susama ka ni Jesus. Nagbagibol na ang 12 ka disipulo. Mingon ang Ginoo, papawaan ni sila. Mingon ang Ginoo, ayaw, kamo ang mupakaon ni anang katawhan, nagigutom, nakiguban, ginunot. Take note ha, dili ni mga taong gigutom. Kanang itawag na minunot, giuban sa kausa, bituo diha sa mga program of works o mga agenda diha sa politika o mga panglantaw sa udahan. Wala gitawag na minunot. Makabos ka man, badato o badurahan, katawhan na minunot, walay pagapilion. Wala nagpili diha ang Ginoo diha sa pagtabang ngadto sa kabus. Idawton ta ang kining ato mensahe karon mga kaigsuonan, gitahaon nato sa gitawag na Palm Sunday, gamit atong Lucas 9 versikulo 10. Anyway, masunod kini sa ubang mga politiko. Tarawa na ko itong garali 50 ka buok. Bisag guys water, tagay sa mga organizer. Bisag isnak wala. Kaya bitang gratitude ba? Salamat na. Mituo mo na mo. Wala, Jud. Grabe na po daw. Ba't ito sila nagtainit? Pero ang nanawagan wala. Bisag ice water, wala nila tagay. Mineral water, wala. Kuan ba? Ingratitude ba? Basing ating uhaw na ba di sila? Kung daghan ng mga tao, kita na ba benepisyo din gamay na tao, di ta pakita kay maulaw ta. Wala tayong sudan. Ato lang itong sumada sa mga panghitabo sa Dakbayan sa Iligan. Labaw sa tanan, isip po sa kabidya practitioner, atong gihangyo ang ato mga politiko sa usa ka maximum tolerance. Matag karon ko niya, atakeon mo diya sa karadyuhan. Sawayon ka mo diya sa politika kay magsugod naman ang kampanya. Maximum tolerance. Mamidya man o dili midya, inyong respeto ang dawanong katungod. Kang inyong mga media harassment na inyong buhaton batok sa mga media, mo reflect ka na sa inyong pagkatao. Para mo mga ampatuan ba? Wala mo ipailog. Anyway, isip ko sa ka-media practitioner, para tatas ba lang kahanginan? Pikas-pikas, kumbati dire, maraming nakabalus.
binaslanay manis kahanginan, pero dili na unta moabot sa punto na mo-inflict og injury ngadto sa mga taong supporters. Dili lang media na inyong likayan na dili kamo kaharas. Ang mga ordinaryong tao sa dakbayan siligan inyong respeto. Ha? Kalau mga supporters politiko ayaw palabis yung debate niya. Ha? Ayaw palabis yung debate. Kaya gitanaw karon sa media sa dakbayan siligan patas ang kahanginan. Walay malupig. Ha? Grabe na po na, oy. May mga atake sa radyo diya pagkuhuman. Ha? Mangharas pa og media. Bida. Mo-reflect na sa iyong liderato pohon. Mura inaot unta. Tanawagan ang National Union of Journalists of the Philippines usa ka maximum tolerance. Naibuon sa politiko diri sa dakbayan siligan ug Lanao del Norte. Timan inyong gipirmahan na peace covenant. Ha? Inyo pang pirma-pirma pa mag-peace covenant at umagan sa magasakop sa media o diya magasakop sa media bisa kung sa pala ilang kagahapon. Mamulayagon ba na o dili? Sige lang, pasagrahin na lang na. Ha? Unsa ba na ilaha mga kagahapon diya? Ha? Kaya mga politiko na amang mo po'y kagahapon po mo. Pero dili na pwede. Kaya kung dili mo mag-maximum tolerance, mahimo ninyo na sa mga pribadong tao na inyong maabusuhan. Labi na sa mga supporters na init na kayo. Ha? Inautunta na isanong nato din panawagan sa National Union of Journalists of the Philippines na dili man hotspot ang dakbayan sa iligan. Ang ilalang panawagan ang usa ka maximum tolerance. Ha? Ma-admin ka man ng mga oposisyon. Ikinahanglan imong pagkakalmado. Ha? Dili mo mag-init-init o gulo niya. Ha? Kay listen test na. Ang media industry na gani ang inyong mabangga, bida. Bisa nagmanaglay baruganan ang mga media diya sa politika, pagkausap po miyoy. Kung namon ang kauban ang inyong pag-alukon, inyong pag-yatak-yatakan, o mabalero be. Karadang mga spokesman niyo diya mauna po'y mahilagtan. Kung sa'y batiyon sa mga media, dili na angayan mahitabo, binalusay media. Dili na pwede. Wala mga kaigsuran ato gihangyo ang mga politiko. Labi na nagpirma diha sa gitawag na peace covenant. Covenant. Kinanglan ang inyong mga nilihukan, isip politiko. Karang inyong mga supporters diya. Wapagari mo kalingko diya sa iyong mga posisyon. Baga, kuha na kayo, baga astig na kayong nilihukan. O dili excuse kining gitawag na dili politiko. Dida. Dili na rason. Dili manggod politiko. Apil-apil mong politika. Politiko na boy. O dili na pwede eksente diya sa gitawaan. Himo na lang tagbidya harassment ini kay di mangko politiko. Dili na siya may rason. Anyway, naminaw karon si Atty. Mac de Barato baga kaigsunan. Ako kining abogado o gang tropa sa National Bureau of Investigation NBI. Salamat kayo. Batag karugo diya kung ano na programa diya sa mga karadyuhan, ma-admin man o ma-oposisyon na mga media, ara mo kapalibot sa area, ara maprotektahan ninyo ang media industry sa dakbayan sa iligan. Salamat kayo sa NBI o sa Philippine National Police sa paghatag ninyo og maximum security sa mga sakop sa media sa dakbayan sa iligan. Kunya kami, tanawagan usab, pikas o pikas, na maximum tolerance lang. Dili mo inflict og injury diha sa sakop sa media. Kay entirely mo reflect nyo na sa inyong pagkatao. Istorya na ni. Binatuhay diya sa karadyuan. Binatuhay diya sa pulong-pulong kumbate mo na. Pero ayaw ka mo pag-inflict o mga pangharas gadto sa mga tao. Kaya lumalabay na ang politika. Kaya yung politika, usa kini ka acid test. Kung unsa ka mapailubon ang usa ka leader. Kung unsa ka garbuso, kung unsa ka pikon. Di ba? O di magpalabi mo na siyang debate. Di ba? Manasyonal media noon mo madugay. Na. Samot mo kapildi. Wala mga kaigsuna, di na utunta na ato kini panawagan isip sakop sa media. Kaya kung ang mga media usab wala bibarog diya sa mga oras politiko, mingaw ang karadyuhan. Uy, puro nanalo ang tanan, mingaw ang media industry sa politika. Wala, nagpasalamat kami sa NBI, Philippine National Police. Tatiyatag og seguridad
sa mga sakop sa media sa Dakbayan, Siligan o sa probinsya sa Lanao del Norte. Ako ngayon mga kaigsunan, wala naman tayong panahon. Ngalan sa ato ang station manager, Idol. Kasama ang Rabel Murong, Idol. Kasama ang attorney Manny Salimay o Idol Technical Department on Board. Kasama ang Johnny Hiton. Ito si kasama ng Lucas Bengon. Sumama sa Dakbayan, Siligan, Lunis Bengon sa Sabado madaluglaban din sa DXIC, alas 8 pagod sa alas 9 sa Kabuntagon. Ako ngayon, nagkasalamat, trabaho lang walang personalan. Padayong kalambuan nagkaroon na sinabi sa tanan natong kabaranggayan. Bisan sa pagstanan, bisan sa kasalagman, kanunay lagi takdan ang panandaya kalambuan. Di Marlo silang kasaligan na mamulo. Di Marlo iligan pa